sa bawat lubog at panalangin. Di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamahalin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong dasal, ipapakumbaba sa iyong presensya at sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Sa gitna mo'y panghahawakan, hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong dasal, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong dasal, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Oh, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, sa anin di maintindihan.
O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka. Yes, God, hallelujah. Praise you, Lord. Yes, God. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang ninanais namin sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, patuloy niyo pong ituro sa bawat isa sa amin ang kapakumbabaan. Na sa kahit anong sitwasyon, Panginoon, ng buhay na meron kami, Panginoon, ay matuto kami, Panginoon, na patuloy na ialay ang aming mga buhay sa iyo. Patuloy naming ibigay, Panginoon, ang aming mga buhay sa inyo. Ibigay ang aming mga isipin. Ibigay ang aming mga problema sapagkat Ikaw, O Diyos, ang may kakayahan ng lahat. Kaya mong pagalingin, Panginoon, ang anumang sugat na meron kami. Kaya mong ibigay, Panginoon, ang peace na ninanais namin, Panginoon. Kaya mong ibigay, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon, na ninanais namin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy niyo pong hipuin ang aming mga puso. Patuloy niyo pong hipuin ang aming mga isipan, Panginoon. At ilagay ang aming mga sarili, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo. Sa pagtaas ng inyong pangalan. Sa pagtaas ng aming mga kamay bilang form ng aming surrender. At pagdideclare na ang aming buhay, Panginoon, ay sa iyo lamang. Kaya, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming dadakilain sa iyo lahat, Panginoon, ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila. Amen. Sabihin nga natin, Panginoon, maghari ka. Hallelujah. Praise God. Woo! Praise the Lord.
sinabi sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dahilan kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dahilan at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. At tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan ko ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Oh, dakila ka. Tila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Tila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y
Opo, Panginoon. Kayo ang maghari sa aming mga buhay. Kayo ang manguna sa aming mga buhay. Ikaw na Diyos na dakila. Ikaw na Diyos na malawak ang pag-ibig. Ikaw, O Diyos, na walang katulad at walang kapares sa lahat. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng lahat ng papuri. Kaya sa iyo lamang namin ibinibigay, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pagluwalhati, ang aming pagdakila, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Have you ever wondered po kung bakit yung mga ibon sa langit? Nagtaka na ba kayo minsan at tumingin kayo sa langit? Bakit kaya yung mga ibon, nagfo-form sila ng V formation sa langit kapag lumilipad sila? Alam niyo po, hindi yan para maging maganda lang yung itsura nila sa langit. Sabi po ng science, ang pag-flap daw po ng wings ng ibon ay nagre-create ng updrift. Yun po yung isang hangin na nagpapagaan ng lipad ng ibon na nasa likuran niya. And by flying together in a V formation, yung whole flock ay nakakapag-add ng at least 71% greater flying range kumpara sa kung lilipad ang isang ibon na mag-isa siya. Mas matagal mapagod at mas malayo ang kanilang nararating. At alam niyo po, kapag napagod yung nasa pinakauna, yung pinaka-leader na ibon, sometimes nagpapalit yung malakas na ibon na isa pupunta sa unahan, tapos yun namang mahina ang pupunta sa likuran para makapagpahinga siya. Kasi siya yung nasa una, yung sumasalubong ng malakas na hangin. Lumilipat sa likod yung malakas kapag nangihina na para makapagpahinga, at yung ibang ibon naman ang pumapalit sa pwesto niya. At kapag may isang ibon na nasugatan, nagkasakit, or napapagod at kinakailangan bumaba sa lupa, dalawang ibon naman ang hihiwalay sa formation para samahan yung ibon na yon. They will stay with the fallen bird to protect and strengthen the weak one hanggang makayanin na ulit lumipad ng isang ibon. This is exactly the picture of the church that God wants us to be. Church, hindi tayo tinawag para lumipad at lumaban mag-isa. Tinawag tayo para palakasin ang isa't isa, saluhin ang mga kapatid nating napapagod na at siguraduhing walang maiiwan. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang iwanan kapatid. Tayo sa laban na ito, sa liparin natin sa buhay na ito, magkakasama tayo para i-strengthen ang isa't isa. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating main text for today. Sabay-sabay po nating basahin ang Hebrews 10:24-25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Kapatid, anong ginagawa mo kapag ang bigat ng buhay ay hindi mo na kayang buhatin? Sinasarili mo pa rin ba? Sabi po sa Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Tayo pong lahat ay tumung at manalangin. Father God, we welcome your presence in this place. Salamat Panginoon dahil ang Diyos namin ay isang Diyos sa buhay, Diyos sa dakila at tapat. And Lord, you placed us here in this church, O God, hindi para maging taga-upo lamang, Panginoon. May purpose ka at layunin kung bakit kami narito, O God. And today we pray that you will reveal your purpose to us, O God. At patuloy kang kumilos sa bawat isa. Inspire us to love more, to be an encouraging brothers and sisters, Panginoon, para sa aming mga kapatid.
Turuan mo kami at hayaan mong ikaw lamang ang mapapurihan sa dakong ito. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Amen. Galatians 6:2 ulit, sabi dyan, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. The law of Christ is to love. Para kay Pablo, ang pag-ibig, dapat willing kang makibuhat sa burden ng iba. Ang love, willing kang makishare sa bigat na buhat-buhat ng iyong kapatid. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang bigat na sa buhay? Yan. Kasi it is a blessing to be in a family of Christ who understands the importance of sharing the weight of we. Church, ang gusto natin ay mag-take grounds. At alam natin ito yung vision na binigay sa atin ng Panginoon. At malinaw na ang gustong mangyari ng Lord ay to enlarge our territory and give us a greater harvest. Amen? But we have to remember this. God is more concerned about who we are becoming than where we are going. As church, who are we becoming? Tanungin mo ngayon kapatid mo, who are you becoming, kapatid? Sino ka na ngayon? Ano na nangyayari sa'yo? Kaya nga, forgiveness is very important. We need to simply drop it. Hindi pwedeng papunta tayo sa pabiter ng pabiter habang tumatanda tayo, habang patagal tayong Kristiyano, pabiter tayo ng pabiter. Bakit kailangan nating i-drop yung offense? Kasi you cannot carry someone else's burden kung ang mga kamay mo ay nakakuyom at puno ng resentment at pride. God asks us to drop the baggage of our past, hindi lang para maging malaya tayo, kundi para maging libre na ang ating mga kamay na saluhin ang ating mga kapatid. Amen? Kaya minsan hindi natin magawang maging blessing sa iba ay dahil sobrang busy tayo or we are too occupied sa bitterness na meron tayo sa ating mga kamay. Kaya we need to drop it. Bitawan na. Amen? God is making sure na bago niya ipadala yung mga broken and hurting people dito sa church natin, handa ang flock natin na saluhin sila. Handa ka ba, kapatid? Tanungin mo ang sarili mo, handa ka ba? Minsan parang gusto na nating magdala, no? Atat tayo na magdala ng mga tao dito sa church, mag-share, kinakailangan makapagdala tayo sa loob ng church, which is good. Magdala ng kaluluwa. Pero ang tanong, ready ba ang ating attitudes and character to nurture these people? Handa ba tayong mag-nurture ng mga bagong kaluluwa? Kaya God is shaping us to be a people na united. Marunong magmahal ng malalim at marunong mag-release ng offense. Kaya today sa ating pag-aaralan, paano ba natin masasabing effective ang isang church o ready na ang isang church na mag-take ng ground? We need to learn how to strengthen one another. Kinakailangan nating maging kalakasan muna ng isa't isa. Bago natin na-expect na magiging kalakasan tayo doon sa labas at ng mga darating pang mga tao, nagiging kalakasan ka ba ng kapatid mo dito sa church na ito? Isipin natin na parang isang malaking lambat or isang fishing net ang church natin. Kung gusto ng Lord na magbigay ng malaking harvest of souls, we need a net that can hold the catch. 'Di ba? Gusto natin maraming catch. Pero ang net ba natin ay matibay? Kung gusto mo ng madaming isda, dapat ang net kayang humawak ng maraming isda. Amen? Kasi kung mahuna, mapipigtas lamang yung net. Mawawala rin yung mga isda na ating na-catch. Lahat ng lesson for the past weeks po na ating mga narinig ay paghahanda ng Lord sa atin sa net na yan. Una, yung unity natin. Yan yung nagdadala ng mga individual threads together para mabuo ang net. Hindi tayo pwedeng hiwa-hiwalay. Kinakailangan tayo ay united. Yung love, yung mismong matibay na material kung saan gawa ang ating lambat. At kapag nag-drop tayo ng offense at nag-extend tayo ng forgiveness, minimend natin or tinatahi natin yung mga butas at sira ng net.
At ngayon, we are learning to strengthen one another. Nire-reinforce natin ang lambat natin para hindi ito mapatid. Kapag ka dumating na yung mabigat na harvest, yung maraming isda na ating ikakatch, hindi pwedeng mahina tayo bilang church. Kinakailangan malakas tayo at pinapalakas natin ang isa't isa para ready tayo. Church, if God sends broken, hurting, and heavy-laden people sa isang church na hindi marunong magbuhat ng burden ng isa't isa, the net will just break. Kaya pala binibuild ng Lord ang ating spiritual muscles. Kaya niya tayo tinutulungan o hinahayaang minsan tayo na maka-experience ng problema sa church, mga sigalot, mga problema, para mapagtibay ang ating spiritual muscles. Para kaya nating saluhin at buhatin ang mga taong ipagkakatiwala sa atin ng Lord. At dito po papasok ang ating first point. Dahil pagdating sa pagbubuhat, you have to understand na God never designed you to carry a boulder alone. Sabi po sa Galatians 6:2 ulit, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Pero kung babasahin natin ang tuloy-tuloy yan section na yan hanggang sa Galatians 6:5, may sinabi si Paul na parang contradicting. Sabi niya sa verse 5, anong sabi dyan? For each one should carry their own load. Wait lang, di ba parang contradicting? Sabi sa verse 2, buhatin daw natin ang burden ng isa't isa. Tapos pagdating sa verse 5, sabi niya, buhatin mo yung sarili mong load. Ano ba talaga? Magtutulungan ba tayo or magkakanya-kanya na lang? Dito natin makikita yung kagandahan ng scripture kapag inaral natin talaga in a deeper level. Sa original Greek translation, magkaiba ang salitang ginamit ni Paul po doon sa load at sa burden. Doon sa verse 2, ang word na ginamit para sa burden ay bare. From the root word, baros. Nasabi nyo nga, bare. Yan. Ang ibig sabihin nito ay isang heavy, crushing weight. Sobrang bigat. Isang dambuhalang bato. When they hear the word bare, ang nai-imagine nila ay boulder, isang bato na malaki, mabigat. Hindi kaya itong buhatin ng isang tao at pag bumagsak ito sa'yo, madudurog ka. At doon naman sa verse 5, ang word na ginamit, ang Greek word po na ginamit sa load ay fortion. Sabi niyo nga, fortion. Na pinanggalingan ng salitang portion. Literally po, ang kanyang meaning ay soldier's backpack. Parang pag sinabi nila yung fortion, ang ibig sabihin niyan, ito yung bag na daladala ng isang soldier kapag lalaban. At ito naman po, yung mga bagay na idinisenyo para ikaw mismo ang magbuhat sa sarili mo. So dito po sa section na ito, sinasabi ni Paul na may mga responsibilidad sa buhay na backpack natin, na kinakailangan dalhin mo. Trabaho mo, your daily chores, yung mga deadline mo sa work, sa opisina, sa school, yung mga responsibilities mo, yung exam mo, kinakailangan buhatin mo yan mag-isa. Responsibility mo yan. You have to carry your own backpack. At hanggang din na-expect na kayanin natin ang mga problemang yon, yung mga loads na yon, yung mga fortion. Kasi it also comes with maturity when you finally become disciplined sa sarili mong burdens. Kaya nga pag nadidisiplina ka or kapag ka natututunan mong gawin yung mga bagay na dapat mong gawin, nagiging mas matibay ka. Ang isang tao na hindi na asa na lahat sa iba, hindi yan magiging matibay. And there are things na pinapagawa sa atin ng Diyos upang pagtibayin tayo. Pero kapatid, when life drops a boulder on you, yung biglaang grief dahil may nawala sa pamilya, yung deep depression, isang anxiety, or yung depression na hindi natin mapaliwanag, yung massive financial crisis, isang sudden diagnosis na ang bigat-bigat tanggapin, sakit at karamdaman, kinakailangan rin nating maalala mga kapatid that God never intended for you to lift those things by yourself or alone. Hindi design ng Lord na buhatin mo ang malaking bato
ng mag-isa. May mga problema sa buhay na kinakailangan mo lang talagang maging vulnerable at hayaan ang kapatid mo na tulungan at samahan ka. Amen? Ang mga emperor penguins po sa Antarctica, kapag dumarating po yung brutal blizzards o yung malakas na snowstorm, at ang temperature po ay bumabagsak hanggang or higit pa sa negative 60 degrees, walang kahit isang penguin ang pwedeng makasurvive kung tatayo siya ng mag-isa. Mamamatay sila sa lamig kung sila ay tatayo alone, mag-stand alone dun sa ice. So anong ginagawa ng mga penguins? Nagfo-form sila ng isang malaking huddle, kung tawagin niya. Nagsasama-sama sila. Nagkukumpul-kumpul sila. Nagdidikit-dikit sila. Yung mga penguin na nasa labas ng row, yung nasa outer core ng row, tinitiis sila yung pinakamatinding lamig at yung hangin for a while. Pero kapag hindi na nila kaya, gracefully silang papasok sa gitna. Sisingit sila papasok sa loob ng kumpol at iba naman yung pupunta sa labas para sumalo ng lamig. They survive because they share the cold. Church, this is the power of we. Minsan, the reason we are so exhausted, the reason why we are burning out is because we are trying to solo a weight that a community was meant to carry. Pinipilit nating sarilinin yung problema dahil ayaw nating makaabala or dahil masyado tayong ma-pride. Proud tayo na aminin na nahihirapan tayo. Na feeling natin hindi nila pwedeng malaman na mahina at nag-i-struggle ako, susosolohin ko to. Nakakahiya. Pero hindi yun ang gusto ng Lord. We are one in this church. We need to carry each other's burden. Kaya the application for us today is very clear. Kailangan nating matutong maging vulnerable at humingi ng tulong. Amen? Amen. Kasi lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo pwedeng mabigatan. Stop saying, I'm okay, kapag alam mo namang hindi ka okay. Diba? Minsan naman, nagtatanong tayo ng okay ka lang as greeting lang. Hindi naman tayo intentional. Pag sumagot ng hindi ako okay, ready ka bang kausapin niyang kapatid mo? Ready ka bang magbigay ng time, diba? Wag na tayong magpanggap, wag na tayong mag-try na mag-look strong when we're actually breaking inside. I-allow natin ang ating brothers and sisters to step in and lift the barre or yung baros with us. Hayaan nating makibuhat ang ating kapatid. Amen? Amen. Hayaan natin na maging involved ang ating mga kapatid sa ating mga burdens. Dahil maaaring sa hands ng iba, natin pa matatagpuan ang ating mga breakthrough. Your breakthrough might be in someone else's hands. Kagaya ng story ng battle na hinarap ni Joshua laban sa Amalekites, na hinarap ng mga Israelita. It was not just Joshua's battles. May mga kasama siya sa Exodus 17:10-12. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Imagine nyo yung eksenang nangyayari dito, no? Sa ibaba, sa valley, si Joshua nakikipaglaban ng patayan. Sa itaas ng burol, nandun si Moses. At as long na nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israel. Pero kapag nangangawit siya at bumababa ang kanyang kamay, natatalo sila at nalalagay sa panganib ang buhay ng mga Israelites. Dito sa picture na ito, mauunawaan natin na kahit gaano ka pa ka-anointed, kahit nakita mo na ang burning bush,
Kahit ikaw pa yung ginamit ng God para buksan ang Red Sea, you may have done a lot of things in the ministry and in the church before. You may have been used ng Panginoon sa mga miracles before. Pero mapapagod at mapapagod ka rin. Kagaya ni Moses, may season talaga sa mga buhay natin. Kahit kami pong mga pastor, minsan po ay napapagod din. Ang spiritual warfare, ang pamilya, ang pagtatrabaho, life in general, nakakapagod yan. Amen? Kahit ikaw pa ang pinakamatagal na Kristiyano dito sa church na ito, you are not immune to exhaustion. Kapag ikaw ang nasa sitwasyon na hirap na, mabigat ang buhay, ang daming pagsubok, minsan mangangawit din ang faith mo. Pero tingnan natin kung ano ang ginawa ni Aaron at Hur nung nakita nilang nanginginig na ang mga braso ni Moses at unti-unti nang bumabagsak. Biruin mo hanggang hapon, kinakailangan itaas si Moses ang kanyang kamay, nakakangalay. Nakita ito na Aaron at Hur. Hindi lang sila tumayo sa gilid at pumalakpak at sumigaw na sabi nila, kaya mo yan, Moses, hindi ganun. Fight lang, fight. Di ba, mahilig tayo, puro ganun lang tayo. Cheer lang tayo ng cheer. Pinag-pray ka namin, Moses. Hindi. Action ang ginawa nilang dalawa. Kumuha sila ng bato para upuan ni Moses, pumwesto sila sa magkabilang gilid at sila mismo ang nagtaas at bumuhat ng mga kamay ni Moses. Because church, cheering for someone is good, but carrying their arms when they are too weak to fight is true Christianity. Yun ang true Christianity. Madaling mag-comment ng I'm praying for you, kapatid, sa Facebook. Tama? Ang daling sabihin, pinag-pray kita, di ba? Ang daling mag-message. Ang madaling magsabi kapag may nakasalubong kang kapatid mo na nahihirapan, na mayroong problema, at sabihin mo sa kanyang, kaya mo yan, kapatid. Ang dali lang sabihin ng lahat ng yon. Pero iba yung uupo ka sa tabi ng kapatid mo, iiyak ka kasama niya at sasabihin mo kung hindi mo na kaya, kapatid, nandito lang ako, samahan kitang manalangin. Tayong dalawa, magkasama tayo. Or sige, I'll stay at sasamahan kita sa laban mo hanggang sa maipanalo natin ito. I know na marami sa atin dito ang parang si Moses. Nangangawit na. Ubus na. Gusto mo nang ibaba ang iyong mga kamay sa marriage mo, sa family mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, or even sa pagsuserve mo kay Lord. And today, God is calling His church. God is calling you, CCFI, SPB, to be an Aaron and a Hur. Kung nakikita mong nangihina sa faith ang kapatid mo, pahiramin mo ng faith mo. Buhatin natin ang kamay ng isa't isa. Amen? Hanggang sa mapanalo natin ang laban na to ng magkakasama. Amen? Magkakasama nating ipapanalo ang laban ng bawat isa. Pero church, di ba? Mapapansin natin, hindi malalaman ni Aaron at ni Hur na nangangawit na si Moses kung wala sila sa tabi ni Moses. Kung si Aaron at si Hur ay nasa kanilang mga bahay at malayo, paano nila malalaman na need ng help ni Moses? Hindi mo kayang buhatin ang kamay ng isang taong malayo sa iyo. Sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kailangan magkasama, kailangan may closeness. Upang maging totoong Aaron at Hur tayo sa buhay ng ating mga kapatid dito sa CCFI SPB, we cannot do it passively. We have to do it deliberately kasi intentionality builds invincibility. Ang katatagan natin bilang isang church, bilang magkakapatid, ay hindi nangyayari by accident. Hindi biglang ma-encourage mo na lang yung kapatid mo dahil hindi mo sinasadya at nagising ka na lang na encouragement ka. Hindi. It happens by choice. At sa church natin, kinakailangan mangyari yon by choice na ikaw mismo intentional gusto mong maging kalakasan ng kapatid mo. Amen? We need to be present. We need to be intentional.
Ang sabi po sa Hebrews 10:24, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Tingnan natin yung dalawang napakahalagang salita dito sa original Greek translation. Mag-word study ulit tayo. Ang unang salita ay yung word na consider. Sabi niyo nga, consider. Sa Greek po, ang word po na ginamit dyan sa original Greek ay katanomen. From the root word kataneo, which means to observe fully, to study carefully. Yung pag-aralang mabuti ang isang tao. Ibig sabihin, hindi pwedeng aksidente lang ang pag-encourage natin sa isa't isa. You cannot accidentally strengthen someone kung hindi mo siya tunay na kilala. You have to study your brothers and sisters. Alam mo ba kung ano ang nagbibigay ng lakas diyan sa kapatid mong yan? Alam mo ba kung ano ang love language ng taong yan? Alam mo ba kung ano ang nakakapag-discourage sa kanya at paano siya matutulungan? Yan ay nagre-require ng intentionality. Kapatid, are you intentional in being a strength or source of strength and encouragement para sa iyong mga kapatid? Kinakailangan kilalanin mo ang iyong kapatid. Ang pangalawang salita ay yung spur. Sabi po sa verse, spur one another on. Sa Greek, ang salitang ginamit dyan ay paroxysmon. Ang root word ay paroxysmos. At ang ibig sabihin niyan ay to provoke or to incite. Yung tipong gigisingin mo at kakalampagin mo yung isang tao. Ibig sabihin po, minsan po, to strengthen someone, you don't just comfort them. You challenge them. Kapag nakikita mong sumusuko na ang kaibigan mo, ang kapatid mo, kapag nakikita mong yung kapatiran natin sa church ay nagsasettle na sa mediocrity, or bumabalik na sa dating buhay or sa dating kasalanan, you don't just pat them on the back. Hindi mo lang sila parang tatapikin at sasabing, kapatid, okay lang yan. Hindi enough na ganun lang. Kinakailangang i-provoke natin sila. Kalampagin mo yung iyong kapatid out of love. At dapat kaya mong sabihin na kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos para sumuko dyan. You are called for more. Kapag may kapatid na nanghihina, ano yung may sense of urgency ka ba na tulungan at samahan? Or parang, ay, kawawa naman si kapatid, ipagdasal ko na lang. May mga ganun tayo, di ba? Or nakikita mo yung isang kapatid nag-i-struggle pero you are not willing na kausapin, mag-reach out, magbigay ng time para sa iyong mga kapatid. Kinakailangan kaya mong sabihin sa kapatid mong nakalugmok na tumayo ka dyan at kasama mo ako. Ipagpatuloy natin ang laban na to. Amen? Pero church, hindi natin magagawa yung kataneo, yung study each other, at yung paroxysmos, to provoke and challenge each other, kung hanggang Sunday lang tayo nakikita-kita. At nagmamadali ka pang umuwi. At umiiwas ka pa sa kamayan dahil pagod ka nang makipag-usap. Sitting in the same row on Sunday, looking at the back of someone's head while listening to a sermon is not community. Hindi porket uma-attend ka at nakaupo ka dyan every Sunday, ay part ka na ng community. Amen? Proximity is not intimacy. Hindi porket magkakalapit kayo ng upuan, ibig sabihin ay magkakalapit na ang puso natin. We grow stronger when we grow together. Sa mga small groups, sa mga cell groupings natin, sa mga random na mga messages sa group chat, or ikaw mismo, mag-chat-chat ka mismo sa iyong kapatiran na gusto mong i-reach out. Yung paglalaan mo ng oras para, kapatid, tara magkape, ganitong oras, kita tayo. Magkamustahan. Yung aayain mo talaga si kapatid para mamasyal, mag-usap, simpleng dinner, kwentuhan, at talagang magbibigay ka ng time para sa kanila. Intentionality is what makes a church invincible. Sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up,
just as in fact you are doing. Pansinin niyo yung salitang build each other up. Hindi ka makakapag-build ng bahay from a distance. Building something takes time, focus, and a lot of intentionality. Ganon din sa pagpapalakas ng kapatid natin. Kinakailangan mong ilaan ang oras at attention mo para itayo sila kapag gusto na nilang sumuko. Ang tanong, are you willing na magbigay ng time, magbigay ng focus at attention sa kapatid mong hinang-hinana, napapagod na? Lahat siguro tayo ay familiar na sa napakasikat na book or yung movie na The Lord of the Rings. Sino dito yung napanood yan at gustong-gusto yan? Di ba? Ang ganda ng story, ang ganda ng pagkakagawa. Ang nagsulat po niyan ay si J.R.R. Tolkien. Pero alam niyo po, muntik nang hindi matapos ang librong yan. Inabot ng 12 taon si Tolkien sa pagsusulat ng Lord of the Rings. Dahil isa siyang perfectionist, madalas siyang ma-discourage, konting mali, ayaw na niya agad ituloy. Pag merong mga hindi magandang continuity sa kanyang story, nahihirapan siyang magpatuloy. Dumating yung point na pagod na siya, nawala na siya ng gana at gusto na niyang itapon yung kanyang manuscript. Susuko na sana siya. Pero meron siyang best friend. Isa ring writer, sikat din na author, si C.S. Lewis. Siya naman nagsulat ng The Chronicles of Narnia. Hindi hinayaan ni C.S. Lewis na sumuko ang kaibigan niya. Dahil kilala niya si Tolkien, that is Cataneo, knowing your kapatid, alam niya na may ibubuga pa ito. Alam niya at kilala niya na magaling si Tolkien, kaya naging intentional si C.S. Lewis. Every Tuesday morning, nakikita sila sa isang maliit na coffee shop or pub sa England na tinatawag na The Eagle and Child. Hindi lang sila nagkakamustahan na sinasabi lang nila, "Uy bro, kamusta ka? Okay ka lang ba?" Hindi ganun. Pag upo nila, hihingin agad ni C.S. Lewis yung sinulat ni Tolkien. Babasahin niya, ikri-critic niya, at pilit niyang ipaparealize kay Tolkien na maganda tong sinulat mo, ituloy mo. Maganda itong ginagawa mo, wag kang tumigil. He provoked him. Yung paroxysmos, talagang pinupush niya. Kinakalampag niya si Tolkien para ma-realize niya ang kanyang potential. Minsan nag-aaway pa sila, nagtatalo pa sila, pero hindi binitawan ni C.S. Lewis ang kanyang best friend. Pinilit niya ang kaibigan niya na tapusin ang libro, and later in his life, inamin ni Tolkien na kung hindi dahil sa unquenchable encouragement o walang sawang pag-push ni C.S. Lewis, hindi kailanman makikita ng mundo ang Lord of the Rings. Church, that is intentionality. Hindi pumayag si C.S. Lewis na magsettle sa defeat ang kaibigan niya. At yan ang hinahangad, yan ang gusto, yan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ngayon. Imagine kung magiging intentional tayo sa buhay ng bawat isa. Ilang pamilya kaya ang hindi masisira kung may kaibigang magpupush sa kanila to fight for their marriage? Alam mong nahihirapan, may problema, ikaw ang kumilos, ikaw ang maging intentional na ayusin ang problema. Ilang kabataan kaya ang hindi susuko sa pangarap nila kung may mag-check sa kanila every week at sasabihin sa kanilang, kaya nyo yan, i-push nyo yan. Ilang destiny ang mabubuo kung magiging intentional kaya tayo. Kapatid, I want us to look at our church and check our flock. Nagaya ng mga ibon kanina, nagfo-form ba tayo ng V formation para maging strength ng iba? Ng ating mga kapatid. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, are you flying alone? Exhausting yourself against the wind of your problems? Are you flying in formation with your brothers and sisters in this church? Mga kapatid, God is more concerned about who we are becoming than where we are going. Tandaan po natin yan. Mas mahalaga sa Panginoon kung sino tayo ngayon, kesa dun sa mga pinagpre-pray natin na kung anong mangyayari, the great things that are coming.
that we're going to. Mas mahalaga sa Panginoon kung sino ka ngayon. Kesa kung ano yung pinag-pray natin na inaabangan natin. God is shaping us before He uses us for something greater. Hindi po ito one-man mission lang. At part po of taking ground, part po ng winning souls, part of conquering our battles, ang pagtulong sa iba upang mag-move forward. We grow stronger when we grow together. Before God uses us to change the world, He is teaching us how to love, how to forgive, and how to carry one another. Church, let us become a family that refuses to let anyone fight their battles alone. Huwag nating hayaan na may nakikita tayo na may kapatid na mag-isang lumalaban. Huwag sana tayong maging komportable na okay ka tapos nakikita mo yung kapatid mo naghihikahos, hirap na hirap. Sana makibuhat tayo sa burden ng isa't isa. Let us become a church where no one falls behind. Hindi tayo pwedeng gamitin ng Lord para baguhin ang mundo kung hindi muna niya tayo matuturuan kung paano magmahal sa isa't isa dito sa loob ng church. Kung hindi tayo marunong mag-forgive sa isa't isa, paano tayo magiging blessing sa labas? At kung hindi natin kayang saluhin ang isa't isa dito, paano natin sasaluhin yung mga darating pa? Nagpe-pray tayo na magkaroon tayo ng mas malaking church, mas malaking lupa, mas malaking building. And we think na dadami lalo ang members kapag malaki na yung church. Yes. Opo. Maaaring madaming darating na kaluluwa, maraming taong papasok sa isang napakagandang church na sa labas pa lang ang ganda na ng logo, ang parking, ang laki-laki, ang ganda-ganda. Convenient kasi mas malaki, maluag, malamig. Maraming papasok na kaluluwa sa isang building na ganon kaganda. Pero kung pagdating nila, at hindi rin naman nila masasaksihan ng pag-ibig at mararamdaman ang grace ni Jesus sa atin. At madadatnan lang nila ay puro awayan, chismisan, siraan, pataasan, pagalingan, paghuhusgahan sa isa't isa. Yung magkakalayo, walang connection, walang pakialaman, walang relasyon. Kanya-kanya. Pagkatapos ng service, busog na busog ako sa Word of God, aalis na ako after. Yung ganun lang tayo, kanya-kanya, parang mawawala lang rin yung lahat ng harvest. Masasayang lang din yung napakadaming isdang mahuhuli kung ang lambat natin ay mahuna. If we are not united, if we do not love, if we don't forgive, and we don't strengthen one another, do you think we are ready to nurture new souls? Kung ang mga nandito sa atin, yung katabi mo, yung nasa harapan mo, yung nasa likod mo, hindi ka man lang willing abutin or kilalanin? Do you think we are ready to nurture new souls? Kung hindi ka man lang aware sa nangyayari dyan sa kasama mo sa church, kung hindi ka man lang, wala ka man lang pakialam sa pinagdaraanan nila, church, let us be intentional. Huwag na nating iwasan. Hindi na tayo para magpa-overcome pa sa ating pride or sa hiya. Dito sa ating church, abutin muna natin ang isa't isa at maging kalakasan ng isa't isa. Church, let us become a family na hindi pumapayag na may lumalaban na mag-isa lang. Amen? Let us be a church where no one falls behind. Kaya, kilalanin natin ang isa't isa. Baka maganda lang ang suot niyan. Baka maganda lang yung manamit, magaling tumayo, magaling ngumiti. Pero hindi mo alam, hirap na hirap na. At kapatid, hayaan mo na ang breakthrough mo ay may ka-share din ng iba. Kung nahihirapan ka na, bibigatan ka na, find someone in this church. Allow your brothers and sisters na abutin ka.
Dahil tayo ay iisang family. At doon pa lang tayo magiging ready. Doon tayo pinagtitibay ng Panginoon upang abutin din ang iba sa labas. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Let us pray. Father, salamat Panginoon. Dahil nandito kami sa church na ito, hindi para makinig lamang, maging taga-upo lamang every Sunday at umalis na at maglaho. Lord, you brought us here because we are part of this community. A community that shares each other's burden, O God. A community na may intentionality, O God. Isang community, O God, na nagmamahalan at kayang maging kalakasan ng bawat isa, O God. Lord, hayaan mo, O God, na kami, Panginoon, ay mag-exert ng effort, O God, upang kilalanin ang isa't isa. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na masanay kami, O God, or maging komportable kami, na basta okay kami at kahit ang ibang tao sa paligid namin ay nahihirapan ay okay lang sa amin. Lord, hindi ka ganon. At gusto namin maging ka-image mo every day, O God. You are turning us to be more like you, O God. At Lord, kung ikaw hindi mo natiis na ang iyong creation ay mapunta doon sa karagat-dagatang apoy, O God, at mawalan ng pag-asa just because of sin. Bumaba ka dito upang bigyan kami ng buhay, upang mamatay para sa amin, O God. Hindi mo natiis na hanggang ganun lang kami. At ikaw ang nagbigay ng buhay mo to save us. Lord, kami din, O God, i-embody namin ang image mo, Jesus Christ. Para maging kaparte, O God, sa breakthrough ng aming mga kapatid, O God. Lord, alam namin, O God, you are blessing us, O God, to become a blessing, O God. And sometimes, O God, kahit hirap na rin kami, O God, Lord, ilagay mo pa rin sa puso namin ang desire to become a blessing, a strength and encouragement sa aming mga kapatid. Lord, sa paglago ng church na ito in number, sa paglaki ng church na ito in building, O God, and structure, O God. Lord, wag niyo pong hayaan na kami, Panginoon, ay tumaas din ang mga walls namin sa aming mga sarili, O God. Instead, i-break namin lalo ang walls, O God. Nang lalo kami, O God, na magkilalanan sa isa't isa, abutin ang isa't isa, magmahalan, at i-encourage ang bawat isa. Hayaan niyo po na maging open kami, O God, sa isa't isa, O God. Hayaan niyo po at ilagay niyo po sa puso namin ang confidence, O God. Para mag-share, O God. Para maging open, O God. At para maging willing, O God, na maging kaparte ng buhay ng isa't isa sa amin, O God. Because Lord, kung dadami at dadami lang ang darating ng mga tao dito, if we are not ready, masasayang lang ang lahat ng iyon. So Lord, continue to strengthen us, O God. Continue to unite us in one love. At hayaan mo na patuloy po kami na maging isa, O God. Ibanjo po kami, O God, sa iisang pag-ibig at sa iisang Espiritu mo, O God. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Ang tithes or ang ating ikapo, ang unang 10% ng lahat ng blessings na nare-receive natin mula sa Panginoon. Ito ay iniutos sa atin ng God na ibalik natin yung portion ng pag-aari ng God na ipinahiram niya sa atin. Bringing this back to the Lord is an act of obedience and trust natin sa Kanya. Dahil ito ay parang pagsasabi natin sa Lord na, Lord, Ikaw ang source ko.
Pangalawa is yung ating offerings or yung ating mga handog. Ito naman ay ang pagbibigay natin ng bukal sa ating mga puso more than doon sa ating mga tithes. This is a declaration of our thanksgiving, love, at generosity para sa mga gawain ng Panginoon. This is not our obligation, but this is encouraged na gawin natin to express yung ating pasasalamat dahil God has been so good sa atin. At ngayon, gusto kong balikan natin yung kauna-unahang church sa Book of Acts. Noong panahong bumaba ang Holy Spirit sa mga believers sa Jerusalem, the first thing na binago ng Holy Spirit sa kanila ay ang kanilang pananaw pagdating sa kanilang mga possessions at resources. Sabi sa Acts 2:44-45, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Kung titignan po natin ng maigi yung ating binasa, mapapansin natin na hindi hinighlight doon sa passage na merong nagbigay ng malaki or merong nag-donate ng big amount ng kanyang possessions para doon sa mga pangailangan. Kundi ang mapapansin po natin ay yung salitang all. Nung time na yun, naintindihan nila na ang vision ng God para sa bawat isa sa kanila ay maging kagamit-gamit at ang kanyang kingdom na mayroong iisang purpose at vision. At dahil together sila ay nag-share sa iisang vision at goal, ganun din, it required them to share the same sacrifice. Kaya na-instill sa kanila na together, sama-sama nilang gagampanan ang tungkulin na ibinigay sa kanila ng God. Ganun din po, tayo na ngayon ay dito sa panahong ito, we also share the same vision with them. Dahil we also serve the same God na pinaglilingkuran nila at sinasamba nila. Kaya naman, every piece really matters. Like a puzzle, ang sacrifice ng bawat isa sa atin all builds the picture na gustong ipakita sa atin ng God. And from there, marirealize po natin na ang isang healthy at growing church ay hindi umaasa sa malalaking pagbibigay ng iilang mga tao lamang. This is a statement na ang isang church ay makakapagpatuloy at lalago kung ang bawat isa sa atin ay one, mananatiling faithful na sumusunod sa utos ng God to bring our tithes sa ating local church. Ito pong ating CCFI SPB Church. Pangalawa, consistent sa ating pagbibigay. And third, willingly sinusurrender ng bawat isa sa atin ang para sa God as a community. Be it big or small, anuman ang financial capacity natin, bawat isang nagbibigay ay naglalagay ng napakahalagang piece sa puzzle na unti-unting nagre-reveal ng vision or picture na gusto ng God na makita natin para sa church na ito. Kaya kung nangungusap sa atin ngayon na tayo ay magbigay, this is a statement na silently sinasabi natin sa Panginoon na at sa ating mga kapatid na kasama ako, kabilang ako. Together ay gaganap tayo sa utos ng God sa atin. Out of our love and gratitude, magbibigay tayo. Pangatlo ay ang ating building fund. Ito naman ay ang ating special and sacrificial giving for our future. Magagamit natin ang malilikom dito for purposes like expanding our church and to make space para sa ating mga i-reach out pa na mga kaluluwa at ilalapit rin sa Panginoon. Sabi ni Pastor kanina, piniprepare tayo at ini-strengthen ng Lord para sa malalaking catch na dinedesire natin. At kasama sa pagpe-prepare ng God sa ating great catch na ito ay ang pag-expand ng ating sanctuary. Kaya sa sandali pong ito, sana ay hindi natin isipin na maaari tayong magkulang or nawawalan tayo every time na tayo nagbibigay. Hindi po. Sana mas isipin natin na napakasarap sa pakiramdam na makibahagi sa misyon ng God sa atin. Masarap na maging kabahagi sa picture na unti-unting ipinapakita ng God sa atin. Maliit man o malaki, ang piece ng puzzle na inilalagay natin, napakahalagan pa rin ito sa mata ng Panginoon. Kaya tayo po ay magbigay out of our love and willingness to obey God and be of service para sa ating mga kapatid. Ngayon at sa darating pang panahon. Tayo po ay magbigay.
magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakaila sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito na muli ay ginamit niyo po ang bawat isa sa amin para sa malaking picture na gusto mong pakita sa amin. Lord, this is a statement na kami ay kabahagi sa gawain para sa inyo. Kaya Panginoon, patuloy niyong gamitin ang perang nalikom ngayong oras na ito sa kapurihan mo lamang, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-guide sa mga taong hahawak nito, Panginoon, at patuloy itong magamit sa gawain mo. We also pray, Panginoon, sa lahat ng nagkaloob, Panginoon, patuloy na pagpapala ang ipagkakaloob mo. Patuloy mo silang pagkakalooban, Panginoon, ng mga kaparaanan para sa patuloy na blessing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Gayon din, Father God, sa mga nagde-desire na magkaloob, kayo po ang patuloy na magpakita sa kanila na ikaw ang source ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, we will continue to glorify you at lahat, Panginoon, ng mga bagay na ito ay tinataas namin sa inyo. Ikaw ang Diyos na takila sa aming buhay, kaya kami ay excited sa kung ano yung gagawin mo sa pamamagitan nito. Continue to worship you, we continue to honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Tinatawagan po naman natin ang mga magse-celebrate o nagse-celebrate ng birthday at anniversary po ngayong buwan ng June para po tayo ay makapanalangin. Wala yatang may birthday ng June na. Punta po tayo dito para po tayo ay mag-pray. Kilanlin nyo na po yung mga may birthday na pupuntahan natin. Wala na po. Yung pang mga mag-anniversary. Yan.
Hindi ko na po kayo tatanong isa-isa, malalaman pa nila yung date. Yan po. I-extend po natin na ating mga kamay sa kanila at atin po sila ipag-pray. Maraming Diyos na dakila sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at kadakilaan, lalo na po sa buhay ng aming mga kapatid na ito na magse-celebrate ng kanilang karawan at kanilang kung meron mang mga anniversary. Kayo po, Diyos, na siyang patuloy na magmatagpo at magpala sa kanila sa kalusugan, kalakasan at patuloy na kaarawan pa, maraming kaarawan na inyong pinagkakaloob sa kanila. Salamat po, Panginoon, at kung sino man, Panginoon, mayroong mga burden, patuloy na tugunin mo sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangailangan. Ito man ay provision or kagalingan, O Diyos. Maraming salamat po at alam po namin walang imposible sa inyo, O Diyos. Ano man ang kinakaharap ng bawat isa, alam po namin, O Diyos, ng bawat isa mayroong mga burden, suliranin sa buhay. Subalit alam po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magpipix ng lahat ng ito. Maraming salamat po, Diyos, at amin pong patuloy na itinata sa inyo ang kanilang buhay, patuloy na maging kagamit-gamit tulad nga po ng mensahe na carrying burden one another, na sila po ay patuloy na maging pagpapala sa kanilang family at sa mga kaibigan o mga kapitbahay. Salamat po sa kanilang buhay na patuloy mong pinagpapala at pinapalakas, at marami pa pong mga birthday celebration ang kanila pong maranasan. Maging sa mga, kung meron man na mag-anniversary, patuloy mong i-bless ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kayo po ang siyang patuloy na maging sentro ng kanilang relasyon at patuloy na maging maigting ang kanilang relasyon sa isa't isa, at marami pa rin pong mga anibersaryo ang kanilang maranasan sa piling mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy na pagpapala ang kanilang maranasan sa mga darating pang araw, panahon, at patuloy na maging maigting ang aming pagtitiwala, ang kanilang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming mga panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ay sapat na at higit pa. Kaya hindi na tayo magangamba. Amen? Patuloy lang natin nilagay ang ating tiwala, ang ating pagdepende sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pagsama mo, iyak at lubos
Panginoon, Ikaw ang aming dakilang pastol. Kaya kami na yung mga anak, Panginoon, ay tunay na naliligayahan sapagkat kung Ikaw ay nasa buhay namin, sapat na, Panginoon, ang lahat ng yan. Wala na kaming hihilingin pa, wala na kaming kakailanganin pa, sapagkat ang lahat ng biyaya mo, Panginoon, ay patuloy mong pinapaapaw sa amin. Ang favor mo, Panginoon, ay ibinibigay mo sa iyong mga anak. Kaya, Heavenly Father, Jesus Christ, Holy Spirit, tanggapin mo ang lahat ng papuri ng iyong mga anak. Tunay na kataas-taas ang kang Diyos. Tunay na Ikaw lamang ang nanatiling tapat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga papuri sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na hindi ito nakakaabot dyan, Panginoon, sa nais mo sa amin sapagkat maaaring may kulang sa amin. Basag ang aming mga puso. Kulang ang aming mga palakpak. Kulang ang aming mga papuri. Pero tinanggap mo kami. Niyakap mo kami, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat. At tinawag mo kami na iyong mga anak. Ikaw ang nagpastol sa amin. Ikaw ang nag-ingat sa amin. Ikaw ang tumukon sa lahat ng aming mga pangangailangan. At alam namin, Panginoon, natutuparin mo ang iyong pangako na kung magiging masipag lang kami, kung sasagot lang kami, Panginoon, sa iyo na here we are, Panginoon, gagamitin mo kami sa iyong ubasan. We will take ground dahil yan sa kabutihan mo, Panginoon. And before we take ground, Heavenly Father, alam namin na kinakailangan maging matibay muna kami dito sa loob. Kinakailangan magmahalan muna kami ng totoo. Mabuklod kami, Panginoon. Mag-unite kami. Magpatawaran. Magkaisa. At mag-share with each other's burden, Panginoon. May mga pagkakataon na nahihiya kaming mag-share sa aming kapatid. Pero hindi mo kami tinawag, Panginoon, para mahirapan sa mga burdens na yon. Tinawag mo kami bilang isang community. Kaya bilang mga anak mo, Panginoon, tulungan mo kami na magtiwala din sa iba, na humingi rin ng tulong, at kami naman na hinihinga ng tulong ay magbigay din ito graciously, O God. Ipanalangin namin ang isa't isa, magmahalan kami, magpalakasan, tulungan ang isa't isa sa mga burdens na hawak-hawak namin. Sapagkat dito ka nag-glorify upang sa aming paglabas, Panginoon, makikita ng mundo na kami ay tunay mong mga anak. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na ginamit mo sa umagang ito, kay Pastor Jan, sa music ministers namin, sa ushering team, sa multimedia team, sa lahat, Panginoon, sa visit team, lahat, Panginoon, na ginamit mo, pati sa mga teachers ng mga bata, Panginoon, pagpalain mo sila. Tunay na nakaka-bless na meron kang mga anak na handa na maglingkod para sa iyo. At patuloy mo silang i-anoint, gamitin mightily and effectively for your glory, at ipagkaloob mo sa kanila ang kanilang mga heart's desire. Maging kami na naririto, Panginoon, na umattend sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na ito ang patuloy na nagtuturo sa amin na hindi lamang kami tatakbo na mag-isa para sa takbuhin na ito bilang mga anak mo, O Diyos. Hindi mo kami tinawag para maging lone ranger, kundi tinawag mo kami para maging isang community. Nagtutulungan, nagmamahalan, nag-iibigan, Panginoon, at nagkakaisa. Tulutan mo, Panginoon, na maging magaan ang aming mga dalahin sapagkat nagtutulungan kami sa isa't isa, O Diyos. Kung ito'y mga sakit at karamdaman, Panginoon, bigyan mo kami ng kagalingan. Pagsipagin mo, Panginoon, ang church na ito na nananalangin sa isa't isa. Pagsipagin mo ang church nito, Panginoon, na nagtutulungan sa isa't isa. At hayaan niyo po, Panginoon, na magpalakasan kami sa tuwing ang mga kapatid namin ay naghihina. Sapagkat ito ang ginawa mo sa amin, Panginoon, kaya ire-reflect lamang namin ang glory mo sa isa't isa. Mga kapatid, hawakan mo yung nasa kaliwa mo, nasa kanan mo. This time,
Hindi natin hihilingin sa Panginoon kung ano ang kailangan natin. Ang hilingin natin, yung kahawak mo ngayon, ikaw ang maging kalakasan niya. Panalangin mo siya, na patuloy siya maging matatag hanggang sa kanyang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at anuman ang kanyang mga heart's desire ay panalangin mo. Si kapatid muna ang ipanalangin natin ngayon. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Church, let the Word of God dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say, Amen and Amen. Sige po, kamayan po natin ang ating mga kapatid, makipagbesohan, kamustahan, bawat isa.